Hi guys! Welcome back to my channel. Pasensya na kung hindi pa ako nakakapagsuklay kasi kakaligo ko lang talaga and gusto ko agad i-film yung review ng bagong Nichido blending sponge. Ayan siya. Actually, nabasa ko na to guys. Nabasa ko na siya. I will insert a clip in here kung anong itsura niya nung hindi pa nababasa and kung anong itsura niya nung nabasa na. Grabe ka straightforward sa review, no? Diretso talaga. So, ayun. Wala nang paligoy-ligoy pa. Let's do the review. So, for the packaging, nakalagay siya sa ganitong box. Plastic box lang. Ayan. Nakalagay siya sa ganitong box. And then, nandito yung price. It's 250 pesos. Para sa akin, medyo mahal siya. Hindi naman sobrang mahal. Medyo may kamahalan siya considering that it's Nichido. Pero tingnan natin kung okay naman yung performance. Why not? Kasi diba yung mga beauty blenders umaabot ng 1,000. Like, yung Real Techniques, parang 400 to 500 pesos. So, this is way cheaper than the other blending sponges. Tingnan natin kung okay. Yeah, yung pinakauna kong napansin sa kanya guys is kahit nabasa ko na siya ng tubig, nagkasya pa rin siya sa lalagyan. Di ba blending sponges are supposed to get bigger if they are wet na? So, sabi ko, ba't nagkasya pa to? And right off the bat, medyo matigas talaga siya. Compared to the Real Techniques sponge, medyo matigas talaga siya. Like, kailangan mo siyang ganon, like, kailangan may force kang gamitan para ma-squeeze mo siya. So, yun lang naman yung napansin ko. Hindi siya lumaki ng bonggang-bongga nung binasa ko na siya. Unlike the other sponges. Yung gagamitin kong BB cream for today is the Eye White BB Holic Everyday BB Cream. Kasi nga, diba, nagbe-breakout ako, so hindi mo na ako nagpa-foundation. So, again, basa na tong sponge ko. Tignan natin. I'll get the product right here. And then, magsisimula ako sa side na to. Medyo matigas talaga siya, oh. Parang naaano niya yung cheekbones ko. Matigas talaga siya, guys. Matigas talaga siya. Ayan, oh. Matigas! Kasi yung gusto ko sa mga sponge, yung mga malalambot. Or siguro nasanay lang ako na malalambot yung mga sponge na na-try ko. Pero ito ang tigas. Considering na nabasa ko na siya ng tubig, ha. Tatapusin ko muna to. So, tapos na tong side na to. Ang tigas niya talaga, guys. Lalo na yung pointy side niya, ayan. Sobrang tigas. Pag biniblend mo yung under eyes mo, parang natutusok na yung mata ko. Ewan ko, siguro manipis lang talaga yung balat ko dito. Pero, iba. Matigas talaga siya. Ayan, oh, parang niya akong tinutusok. Yung puwet naman, matigas din. Pero hindi siya ganun katigas sa pointed side. Ito talaga yung matigas. Pero sa blendability naman, na-blend niya naman ng maayos. Ayan, wala na akong nakikitang streak marks. So, okay naman for blending. It's just that matigas talaga siya sa mukha. So, ayun, kung sensitive ka sa mga ganyang sponges, it's not for you at all. So, I'm gonna finish the rest of my face and then we'll proceed to concealer. Tapos na ako sa buong mukha ko and yeah, yun lang talaga yung masasabi ko for now. Sobrang tigas. Matigas talaga siya, guys. Walang biro, matigas. Kailangan mo talaga siyang ganyanin. Ayan, kailangan ka talaga manghigil. And I don't know if it's really supposed to be like that kasi ewan ko, nasanay lang siguro ako sa sponges na malalambot. Pero ang tigas niya. Gusto ko siyang kagatin kasi sobrang tigas. Sa pagbe-blend naman, na-blend din naman niya ng maayos yung BB cream as in no streak marks at all. Sobrang ganda ng pagkaka-blend. Wala naman ako naging problema sa pag-blend ng BB cream. Yun lang talaga. Matigas talaga siya kaya medyo natutusok ako or basta masakit siya sa pisngi. Medyo masakit siya pag pinupush mo talaga yung sponge. So ngayon, itatry natin sa concealer kasi yung BB Holic na BB cream medyo manipis lang yun. So ngayon, maglalagay ako ng concealer and let's try kung mabiblend niya rin ng maayos. So, ayan, this is how the concealer looks like on the right side of my face. And yun pa rin yung masasabi ko, nabe-blend niya talaga ng maayos yung concealer at BB cream, pero matigas. Hindi ko kaya yung katigasan niya. Katigasan niya. Hindi ko ina-expect na matigas to. Grabe, sana finil ko dun, no? Pero, considering na nabasa na siya, it's supposed to be softer. So, tatapusin ko muna yung concealer ko. And also, medyo marami din siyang nasisip-sip na product. Tingnan nyo, oh.
Ayan, yan yung concealer at BB cream. Medyo marami siyang nakukuhang product, kaya so we also need to consider that one na medyo marami siyang nakukuhang product. So nalagay ko na yung BB cream at concealer. Yun lang talaga yung masasabi ko, guys. Hindi ko na siya gagamitin ulit. Like, ngayon pa lang masasabi ko na hindi ko na siya gagamitin ulit. Kasi ayaw ko talaga sa kanya. Ang tigas. Like, sobrang tigas niya. Kahit nung binabasa ko pa siya, like, ginaganon ko sa tubig, like, running water yung ginagamit ko, matigas talaga siyang hugasan. As in, kailangan mo talaga siyang pwersahing mapuga. Like, ganyan-ganyan talaga. Actually, mas okay pa tong beauty blender or blender ng Watsons. Yung nabili ko sa Watsons kasi mas soft. Tingnan nyo ha. Ayan, dito, may force talaga akong binibigay dito. Like, wala, sobrang soft nito. Hindi pa to nababasa ha. I'll use my right hand kasi ito yung dominant hand ko. Ayan. No force at all. Kahit sa non-dominant hand ko, dito, medyo may force pa rin talaga. So, ganun siya katigas, you guys. So, mas i-recommend ko pang kunin nyo yung sponge ng Watsons. I think this is 200 pesos or 199 pesos. Mas mura to kaysa sa Nichido. Itong Nichido, 250 pesos and oh my goodness. I've never been so disappointed with the product. Ito lang. Mas bet ko tong sa Watsons kaysa sa Nichido. So, ayun. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ilalagay ko na lang siya ulit dito and hindi ko na siya gagamitin kasi matigas. Ayaw ko ng matigas. Sa sponge lang naman. So guys, ngayon pa lang masasabi ko na talaga na ayaw ko sa kanya. Sorry Nichido ha, pero ayaw ko talaga sa kanya. Hindi ko mare-recommend yung sponge nila. Kasi guys, 250 pesos din to. So sayang naman yung 250 nyo kung bibili nyo pa to kung ayaw nyo naman ng matitigas na sponges. Yun lang yung masasabi ko for the Nichido blending sponge. Sorry Nichido, but it's a no-no for me. I'm not gonna use this at all anymore. So ayun lang, that's it for my mini review of the Nichido blending sponge. Sorry naman. Sorry, Nichido. I'm just telling the truth. Thank you guys so much for watching this video. I hope you found this helpful. And if you did, please like this video for more videos like this or reviews like this. And also sa mga bago dyan, don't forget to click the subscribe button para ma-notify kayo once nag-upload ako ng new videos every day. So again, please like this video and please comment down below kung ano pang mga products ang gusto nyong i-review ko. Thank you guys. Charger, ano yun? Dito. Thank you guys so much for watching and I'll see you soon.